Okay? NANI?! Eto na nga guys, dumating na nga dito sa ating harapan dito ang isang napakalupit dito na gaming phone. Ang Red Magic 7S Pro. Super specs na phone guys. Dahil kaya nito guys na talunin dito ang iPhone 13. Kaya syempre guys, i-review na rin natin ito para makita nyo dito ang specs ng phone na ito. At ipapakita na rin natin yung kanyang performance sa mga mabibigat ditong games. Pangmalakasan talaga. Pagkabukas ko nga dito ng napakagandang box dito guys, bumungad na dito yung phone natin itself. At nandito na rin yung 65 watts niya dito na charger. Na Type-C end-to-end dito yung cable niya na meron siya ditong jelly case. Na may butas sa gitna para mapakita dito yung Red Magic dito na logo. At the same time yung camera na rin. Sa box pa lang niya dito ay sobrang premium dito yung pagkakagawa. Hindi pa rin nawawala sa box yung animation dito ni Red Magic na may pagka-rainbow emboss yung mga text niya dito. Sobrang ganda dito ng build quality niya dito. Dahil sa glass dito yung ginamit nila dito, kitang kita dito guys yung mga nasa loob niya dito kahit yung mga tornilyo. Kahit ngayon disenyo dito ng fan niya dito, kitang kita guys. Glass siya at makintab dahil sa kanyang design dito na may pagka-rainbow sa kanyang patterns. Sa top muna tayo dito guys, makikita natin dito yung 3.5mm audio jack. May mic hole siya dito. At syempre yung kanyang speaker. At yung black na line na yan guys para yan doon sa signal niya. Left side niya yung kanyang game trigger. Kapag inon mo yan, may papakita ko sa inyo guys mamaya. Right side niya dito yung shoulder trigger. At nandito yung hole niya para doon sa fan. At meron dito yung volume niya. Plus yung power button. May mic hole na naman dito at shoulder trigger na naman. Sa bottom niya may speaker tayo dito guys at yung kanyang Type-C port at syempre may lalagyan siya dito ng SIM na 5G na rin. Of course may mic hole na naman dito. Bali tatlo guys yung mic hole niya dito na nagbibigay dito ng magandang quality lalo na sa video mo. Mas maganda kasi kung maraming mic hole guys kasi magiging buo dito yung salita mo. Wala siya ditong dead spot sa sound na nare-record dito ng phone mo. Specification muna tayo. Meron itong tri-camera na may 64MP, 8 megapixel at 2 megapixel. Meron itong 20,000 RPM high-speed turbo fan na ICE 10.0. Multi-dimensional cooling system siya. Kaya mabilis siyang tanggalin dito yung init ng phone mo. At the same time umiilaw nga dito yung kanyang fan, RGB guys. Kaya naman pang malakasan na gaming phone ito. Kaya niya dito yung mga mabibigat dito na games guys. Dahil ang processor na ito ay Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 na siya. Ito yung pinakabagong processor dito ng cellphone. At ito rin sa ngayon yung pinakamabilis na processor. Maraming variant itong Red Magic 7S Pro. Pero yung nakuha natin ditong variant ay tinatawag na Supernova. Na meron ditong 18GB of RAM at 512GB of internal memory. Grabe, doon palang panalo ka na guys. Up to 1TB nga ito. Yung isang version nito nasa 12GB RAM at 256GB. Ito yung Obsidian. Sa display niya guys, sobrang ganda at liwanag dito ng kanyang display. Dahil sa FHD AMOLED na siya dito na meron ditong 120Hz. Kaya naman sobrang smooth ng pag-scroll natin dito. At sobrang smooth ng transition niya dito guys. Meron nga pala itong 6.8 inches display na may resolution nito guys na 1080 by 2400. Sa front camera niya, medyo tago dito. Ito yung maganda dito guys dahil sa hindi mo makita dito yung camera niya. Dahil nga sa nasa under display siya na meron ditong 16 megapixel siya. Yung kaninang shoulder trigger niya guys ay meron itong 520Hz. Ikiklik mo pa lang nag-respond na. Ganun kabilis. At syempre sa mga bago pa lang sa mga ganitong unit guys, hindi mo pala ito pwedeng salpakan dito ng SD card. Kaya mas maganda kung pipiliin mo dito yung mas mataas dito na internal memory. About nga pala sa weight nito ay nasa 235 grams lang siya. Kaya naman lightweight pa rin. Nag-upgrade na rin guys dito yung OS niya dahil gumagamit na ito ng Red Magic OS 5.5. Syempre Android 12 na rin siya. Yung battery niya naman guys dito ay meron ditong 5,000 mAh. Nag-upgrade na rin sila dito. Kasi yung mga lower version nila guys nasa 4,500 lang. Pwede ito mag-charge hanggang 65 watts. Ito yung global version guys. Magiging maganda talaga dito yung gaming experience mo guys dahil sa kanyang display na rin. Ito yung kuha ng kanyang display guys na kapag zoom out natin dito, makikita nyo na naka-video lang pala siya sa isang phone. At in fairness guys, sobrang ganda dito ng audio quality niya. Heto nga.
Sa fan niya naman, tahimik lang siya guys. Pero ito yung tunog niya guys. Kapag tinodo natin dito yung volume. Camera test naman tayo dito guys. Testingin natin dito yung rear camera niya. Ito nga guys yung camera dito ng Red Magic 7S Pro. At ganito siya. Yan. Tapos ito na rin yung audio niya. Nasa 1080 by 1920 dito ang resolution nito. At sinubukan ko na rin dito yung 8K resolution niya. At ito nga guys. Ito rin yung kuha dito ng camera niya. At sa front camera niya naman guys, sinubukan ko dito mag-video. Dahil sa under display dito yung camera niya, medyo naka-affect ito sa quality dito ng video. Kung papansinin niyo parang naglalighten dito yung damit ko dito na parang medyo foggy siya. Pero syempre guys, ang phone na ito ay intended for gaming. Kaya para sa akin guys, hindi yun issue. Plus kapag nag-selfie ka dito guys, bigla naman lilinis dito yung image mo. Kagaya nito, wala na dito yung mga whites. Sobrang linaw dito ng quality. Kitang kita yung balbas ko. Kapag sinitch nga natin dito guys, ay mapupunta tayo dito sa game mode. Na dito nga guys, ma-optimize natin dito yung performance ng phone natin dito guys. Kumbaga sa mga bago pa lang dito sa Red Magic, ito yung parang PSP style niya dito guys. Makikita mo dito yung mga games na nilagay mo, in-install mo. Lalo yung mga mabibigat dito na games. Sa performance guys, pwede mong i-adjust dito yung bilis ng processor at ng GPU mo. Dito sa Echo, Balance or Rise. Syempre balance lang tayo dito guys para hindi masyado mabugbog dito yung phone natin. Pero kayang-kaya niya ditong i-maximum yung full potential dito ng processor mo. Kaya syempre try na rin natin dito mag-games. Una ko guys nilaro dito yung Mobile Legends. At syempre pwede mo ditong palitan dito yung hertz mo dito. Pwedeng 90Hz or 120Hz. Depende sa gusto mo. Tapos syempre in-adjust ko na rin dito yung shoulder trigger niya dito. Bahala ka na dito maglagay dito. Kung saan mo itinapat dito yung shoulder trigger dito guys, yun ang magiging function dito ng shoulder trigger niya. Kung sa attack lang. Tinry ko nga dito ng kaunti dito yung tutorial dito ng Mobile Legends at hindi naman masyadong uminot dito yung phone. Actually wala nga eh. Bali wala lang. Kaya naman naisipan ko guys na i-testing dito yung isa sa mga mabigat ditong laro guys. Ang Genshin Impact. By default guys, nasa medium dito yung graphics natin dito. At kahit nasa medium graphics tayo dito, very smooth talaga guys dito yung paglalaro natin dito. Habang nilalaro ko ito, wala ko dito nakitang frame drops. At hindi man lang naglag kahit kaunti. Nasa medium setting na yun guys. Sa bawat controls natin dito, sa bawat pindot natin dito, sumusunod siya. Kaya naman sinubukan ko ditong i-adjust guys sa pinakamataas ditong resolution. Kasi tinry ko dito yung isang version dito ng Red Magic sa pinaka high setting dito ng Genshin Impact at nagulat ako medyo nagkaroon ng konting frame drops. Pero dito, nagulat ako sa performance niya guys. Dahil sa kayang-kaya niya ditong i-run ng smooth. Tignan nyo yung graphics niya kung gaano kaganda yan. Hindi ko man na siya dito nakitaan dito ng frame drops kahit mataas na dito yung graphics natin dito guys. Lahat kasi naka-on na yan. Naka-high na lahat yan guys. Kaya kung papansinin nyo, detalyado dito yung mga damo, mga dahon, lahat-lahat na nakikita nyo dito sa Genshin Impact. Pati yung skill niya dito kapag ginagamit ko guys, hindi naman siya nagkakaroon dito ng delay. Masasabi ko guys na napakaganda ng experience ko dito. Of course guys, tinry ko na dito yung PUBG dahil sa dito natin masyado magagamit dito yung shoulder trigger natin dito. At sinetup ko na rin dito yung shoulder trigger natin dito guys. Sobrang laki talaga guys ng tulong pag meron ka ditong shoulder trigger. Kapag hindi mo maabot dito yung isang button dito, pwede mo ilagay dito yung shoulder trigger niya dito para mas madali mo na lang gamitin dito yung hintuturo mo para maklik mo dito yung shoulder trigger niya. At syempre sa laro na rin guys, hindi ko nakita dito ng frame drops, hindi rin naglag. Talagang smooth na smooth talaga. Doon pa nga lang sa Genshin Impact wala nang lag. Paano pa kaya ito? Ito talaga guys yung nagustuhan ko dito dahil sa hindi mo makita dito yung kanyang camera. Kasi nakatago yan sa display. Napakalaki dito ng kanyang improvement. Tingnan nyo naman oh. Red Magic 5S, Red Magic 7 Pro. Tingnan nyo. Parehas sila ditong glass ang background guys. Pero mas maganda ang design na nito guys. Kung naghanap ka rin dito ng isang gaming phone guys, ito na. Ito na ang sagot sa iyo. Ang Red Magic 7S. Siguro tatry natin dito mag-iwan ng link dito sa description below guys para ma-share ko naman dito kung saan ko dito binili ang product na ito. Ang gaming phone guys na gagamitin na natin dito sa mga iba pa natin ditong videos. Kaya abangan nyo yan. Kaya syempre bago natin tapusin ang video na ito, nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood mga kaloko.